Siya, sadyang may mga taong mabubuti ang puso. Ngunit, huwag kayong pakasisiguro. Mahirap maging kalaban ng isang taong tahimik. Mahirap magtiwala sa kung anong alam natin at sinasabi lamang ng mga taong kaharap natin. Kahit sino kaya magpanggap na masaya kahit sa loob ay nasasaktan at hirap na. Ay, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam yung pakiramdam na pabigat at kinaawaan. Tingnan mo nga ang kalagayan ko. Butot balat na katawan. Itong tiyan ko. Hindi ko malaman kung anong klaseng halimaw ang namamahay dito. Hindi na nga ako makatulog na maayos sa gabi. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Ha? Eman, kung sakali man na hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na makita pa ang anak natin, pakiusap, huwag kang susuko. Hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Mahal na mahal kita. Hindi totoo yan. Wala naman ho siyang masamang ginagawa sa akin. Gusto niya lang akong tulungan. Nay, bakit kayo ganyan? Bakit pakiramdam ko gusto niyo na akong ikulong sa sakit ko? Kayo ba ang gumagawa sa akin nito? Nay, maawa na kayo. Hindi naman sana tayo aabot sa ganito, mahal kong anak. Kaya lang wala eh. Wala kang pinagkaiba sa tatay mong traidor, manloloko at pagkatapos kong mahalin, sa huli iniwan, niloko at sinaktan niya lang ako. Alam mo ba, dapat magpasalamat ka dahil hanggang sa ngayon buhay ka pa rin. Dahil kung masama ako, dapat nun pa kita pinatay. Dapat hindi na kita pinalaki at binuhay kung ikaw rin mismo ang tutuklaw sa akin. Taon 2009, Siquijor, bandang 6:00 ng gabi. Hindi magkanda-ugaga si Aling Vicky sa pag-aasikaso sa kanyang anak na si Marga. Bakas sa katawan at paghinga ng dalaga ang sakit na kanyang iniinda. Malalim ang mata at halos butot balat na rin yon. Ngunit naiintindihan ng dalaga na walang sapat na kakayahan para maipagamot siya ng kanyang ina sa ospital. Malayo sila sa bayan at mga kabahayan. Gayunpaman ay masayang-masaya siya kung paano siya inaalagaan at pinupuno ng pagmamahal ng kanyang ina. May mga gabi na halos hindi yun nakakatulog ng maayos para mabantayan siya. Sa edad na 15 taong gulang ay para pa rin siyang bata kung ituring dahil sa kanyang kalagayan. Nay, tama na po yan. Mahiga na rin po kayo dito sa tabi ko. Mawawala din po ito mamaya. Saglit lang ito, anak. Mas giginhaw ang pakiramdam mo kapag nakainom ka nito. Alam mo, nung nabubuhay pa ang lola mo at hinihika ako, ito rin talagang madalas niyang pinapainom sa akin. At saka nung maliit ka pa, hiyang na hiyang ka dito. Ewan ko ba kung bakit kung kailan nagdalaga ka na eh. Tsaka naman bumalik yung hika mo. Sa dami ng mamanahin mo ay hika pa talaga. Oo nga po, Nay eh. Siguro dahil din sa pabago-bago ang panahon. Siguro nga, anak. O siya, inumin mo na to para makatulog na tayo. Pagkatapos ay hihulutin ko yung likod at dibdib mo. Dahan-dahan at mainit pa, ha? Ubusin mo yan. Salamat, Nay. Salamat sa walang kapaguran na pag-aalaga niyo sa akin. Sana gumaling na po ako. Alam niyo po, lagi akong nagdarasal na sana dumating ang araw na maging malakas na ang pangangatawan ko. Gusto ko pang gumaling, Nay, para ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Hay, ikaw talaga. Huwag ka mag-alala, anak ko, dahil si Nanay, hindi mapapagod na alagaan ka. Mahal na mahal kita, anak. Huwag ka mag-alala. Isa sa mga araw na ito, makakagawa rin ako ng gamot na makakapagpagaling sa'yo. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam ni Marga ay nabubuhayan siya ng loob kapag nakikita niya na hindi tumitigil ang kanyang ina sa paggawa ng kung ano-anong halamang gamot.
Marami na rin kasi sa mga naging karamdaman niya ang napagaling noon, kaya buo ang loob niya na darating ang araw na mawawala na ang iba't ibang sakit na dumadapo sa kanyang katawan. Nay, buti pa siguro. Bumalik na lang tayo sa dati nating bahay. Di ba po may malapit na pagamutan doon? Yung libre at anak naman. Hindi mo ba natatandaan yung nangyari sa'yo nung huling beses kang uminom ng gamot na binigay ng mga doktor na yon? Gusto mo bang maranasan ulit yon? At saka, bakit pa tayo babalik sa lugar na yon? Masasama ang mga tao ron, lalo na sa mga katulad natin. Mas ligtas tayo dito, anak, at malaya sa mga mapanghusgang mga tao. Isa pa, hindi makabubuti sa iyo ang lugar na yon. Maingay, magulo, hindi tulad dito na tayo lang dalawa. Malinis ang hangin at higit sa lahat, malayo sa masasamang loob. Hindi ba? Naiintindihan ko po kayo, Nay. Basta, kahit saan tayo pumunta, basta magkasama tayong dalawa, okay na po yun sa akin. Siyempre naman, anak, huwag ka mag-alala. Hindi ako titigil sa paggawa ng gamot para gumaling ka. Mahal na mahal kita, Marga. Ikaw lang ang meron si nanay. Ikaw ang kayamanan at ang pinakamamahal kong prinsesa. Payakap nga muna si nanay. Alam mo, siguradong kung nasaan man ang tatay mo ngayon, nagsisisi siya na iniwan niya tayo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Kalimutan na lang po natin siya. Di ba nga po, sabi ninyo, iniwan tayo ni tatay mula nang malaman niya na buntis kayo. Ibig sabihin, wala naman po talaga siyang pakialam sa atin. Mahigpit na niyakap ni Aling Vicky si Marga. Marahan niyang pinagmamasdan ang muka nito. Nakangiti pa rin yun at nakikita niya sa mata ng kanyang anak na dalaga ang paghanga at pagmamahal sa kanya habang hinihilot niya yun. Ilang sandali matapos niyang hilutin ang kanyang anak ay agad na rin yung nakatulog. Inayos pa ni Aling Vicky ang buhok noon, sabay kinumutan bago siya tuluyang humiga at nanatiling nakatingin sa maamong muka ni Marga, sabay ngumisi. Kinaumagahan, habang nagwawalis si Aling Vicky sa kanilang harapan ay napatakbo yun papasok sa kanilang bahay nang bigla na lamang humiyaw si Marga na animoy namimilipit sa sakit. Nagmamadaling binitiwan ni Aling Vicky ang walis at tarantang tumakbo sa loob ng kanilang bahay. Marga, anak, ano nangyari? Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Para pong may mga tumutusok at ang mga paa ko po parang namamanhid. Aray, Nay, bakit parang lumulubha po ang sakit ko? Hindi na po ba talaga ako gagaling? Lalo lamang pong humihina ang katawan ko. Nay, ayaw ko pa pong mamatay. Tulungan niyo po ako. Ano ka ba naman, anak? Hindi ka mamamatay. Taka na, gagaling ka. Magtiwala ka lang kay nanay, ha? Sandali lamang at may kukunin akong gamot. Maya-maya ay mawawala din yan. Agad na tumungo sa isang sulok si Aling Vicky kung saan naroon ang mga karaniwang gamot na ginagamit niya kapag may nararamdaman ang dalaga. May mga botelya na may lamang ugat ng kung ano-anong halaman at meron ding langis. Nakasilid yon sa isang may katamtamang laking kaban. May isang telang kulay itim na mahigpit na nakatali kung saan naroon ang ilang aklat na minanapa ni Aling Vicky sa kanyang yumaong ina. Ni minsan, hindi pinakialaman ni Marga ang mga bagay na yun dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ina. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan ay isinasagawa ni Aling Vicky ang ritual para sa kanyang anak. Hindi naman nabago yon para sa dalaga dahil nababatid niya na ang bawat ritual na yon ay para sa kanyang paggaling.
Sa kabila ng iba't ibang malubhang karamdaman ay umaasa pa rin ang dalaga na hahaba ang kanyang buhay at makakasama niya pa ng matagal ang kanyang nanay Vicky. Kinuha ni Aling Vicky ang 2 botelya at tumungo sa kusina para kumuha ng kutsara at tubig. Pinatakan niya ang kutsara ng isang likido na ginawa niya na mainam para sa sakit ng tiyan. Inumin mo ito, anak, para mawala na yung pananakit ng tiyan mo. Napakapait po. Huwag mong isusuka. Ano ka ba naman? Kailangan mong tiisin ang pait para mawala yung sakit ng tiyan mo. Bakas sa mukha ng dalaga na napipilitan na lamang siya sa mga ipinaiinom sa kanya ng kanyang ina. Ano? Masakit pa ba? Hindi na po gaano, Nay. Mabuti naman. Siya, akin na yung paa mo at hihilutin ko. Gusto mo bang magpaaraw sa labas? Gustuhin ko man po, kaya lang parang hindi ko pa po kayang ihakbang ang mga paa ko ngayon. Pasensya na, Nay. Naistorbo ko patuloy kayo sa ginagawa ninyo. Sa edad kong ito, dapat nakakatulong na ako sa inyo sa pagtatrabaho sa bukid at dito sa mga gawain dito sa bahay. Kaya lang, anak, ni minsan hindi ko naisip yan. Kaya ko naman. Hindi ako mapapagod para sa iyo, Marga. Ano, kumusta? Masakit pa ba? Hindi na po gaano. Ang galing-galing niya po talaga, Nay. Napakaswerte ko po talaga na kayo ang nanay ko. Oo naman, anak. Dahil si nanay lang ang makakasama mo at magmamahal sa iyo habang buhay. Siya nga pala, aalis ako maya-maya para makipagpalitan ng ani kong gulay dun sa kinukuhanan ko ng bigas, ha? Siguradong kahapon pa ako hinihintay nun. Iiwan na lang kita ng pagkain at dito ka lang sa loob ng bahay. Baka kasi abutin ako ng 5:00. Matatagalan din ako sa paglalakad dahil may kabigatan ng aking bitbit. Ay, kung malakas at magaling lang po sana ako, masasamahan ko rin po kayo. Natutulungan ko rin po sana kayo. Ikaw talaga? Hindi na kailangan, anak. Kayang-kaya naman ni nanay eh. Huwag mo akong alalahanin. Basta ikaw, dito ka lang at magpalakas ka. Huwag kang lalabas, ha? Kung sakaling may dumaan sa mga dayo, huwag ka magpapakita. Dito ka lang sa loob ng bahay. Opo, Nay. Sa lagay kong to, imposible naman po akong makalabas pa ng bahay. Hayaan mo't maya-maya ay tuluyan na rin mawawala ang kirot ng mga paa mo, anak. Siya, mabuti pa'y mag-almusal na muna tayo at marami pa akong kailangan gawin bago umalis. Sige po, Nay. Medyo kumakalam na rin po ang sikmura ko. Bandang 11:00 na nang makaalis ang ginang. Bagamat malawak ang kakahuyan at malamig ang simoy ng hangin, ay hindi naman siya nahirapan sa pagbaba ng bundok. Kapag nangangalay ay nagpapahinga muna yon sa kanyang paglakad. Inabot ng mahigit 3 oras bago siya nakarating sa kanyang pupuntahan. May iilang pamilya na nakatira sa paanan ng bundok na dinadalhan niya ng kanyang mga inaaning gulay at iba pa niyang pananim. Kapalit nun ay bigas at minsan naman ay pera para sa mga kailangan nila ni Marga sa bahay. Lingid sa kaalaman ng mga yon, may kasama sa bahay ang babae dahil ni minsan ay hindi siya nagkukwento tungkol sa kanyang anak na si Marga. Ayaw na ayaw niyang may makakaalam at may makilalang ibang tao ang dalaga. Isa-isa nang pinuntahan ni Aling Vicky ang iilang kakilala sa lugar. Nako, napakagaganda naman ho ng mga ani nyo ngayon. Baka ho pwede kaming pumasyal sa bundok para makapamitas ng... Nako, ako nang bahala magdala dito. Tsaka matarik at masyadong masukal ang daan. Sigurado magsisisi lang kayo. Sa bagay, tama naman kayo. Isa pa, delikado at bukod sa ahas ay marami raw hong naliligaw sa bundok na yan. Siguro maraming nananahan na engkanto. Buti ay sanay at hindi kayo natatakot lalo na't mag-isa lamang kayo sa buhay. Ay, sanay naman na ako. Hindi ako natatakot sa engkanto o kung ano pa man. Maliban na lamang sa mga taong masasama ang loob. Ay, nako. Anong oras na?
Paano sa susunod naman tayo magkwentuhan at may dadaanan pa ako, ha? Sa kabilang banda, patuloy sa paglalakad sina Mang Cardo at Gilbert, naghahanap ng mga halamang gamot na doon lamang makikita sa bundok. Bandang 4:00 ng hapon, bitbit ang isang sako na may katamtamang laki na may lamang kung ano pang nakita nilang mapapakinabangan sa bundok na yon ay kanilang isinisilid. Nadaanan nila ang may katamtamang lawak ng taniman na bagamat may iilang nagtataasang damo ay kapansin-pansin ang mga bunga at matatabang pananim. Ang swerte naman natin, Lo. Ang daming bunga ng sili, talong, kalabasa. Grabe, napakarami talaga. May kalamismis din ho. Oh. Maigi pang manguha tayo para may ulam at pwede nating ibenta yung iba. Hay, nakuloko ka talaga. Bakit ka mamimitas dyan? Ikaw ba nagtanim yan? Hindi po, pero wala naman hong... Walang bantay? Walang makakakita? Paano kung may laso ng mga yan? Hindi ka na naman nag-iisip. Lolo naman, mukha naman pong wala eh. At saka sa dami nito, hindi naman na mapapansin na may-ari na kumuha tayo. Tumigil ka nga, Gilbert. Pinapairal mo na naman ang katigasan ng ulo mo. Kapag sinabing bawal, hindi mo dapat ipilit. Pambihira kang bata ka. Baka mamaya ay hindi na tayo makababa ng buhay sa bundok na ito. Mamaya may patibong pa dyan, madisgrasya pa tayo. Halika na, kailangan na natin bumaba ng bundok at mahirap na kung aabutin tayo dito ng dilim. Wala nang nagawa pa si Gilbert, kundi sundin na lamang ang kanyang lolo Cardo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa may matanawan silang kubo. Ayos meron pala talaga nakatira dito. Siguro sila may-ari ng mga pananim na yon. Sino po kayang nakatira sa kubong yan? At saka, bakit naman dito nila naisipang tumira sa bundok? Parang nakakatakot naman dito pag gabi. Nauuhaw na ako, Lo. Pwede kaya tayong makiinom? Tiisin mo na lamang, apo. Mahirap kung basta-basta ka na lamang makikiinom sa hindi naman nating kakilala. Baka malasong ka nang wala sa panahon. Ay, lolo naman. Lahat na lang bawal. Kanina nasa harap na natin yung grasya. Inayawan nyo pa. Ngayon naman. Ay siya, kung ayaw mong pinagbabawalan ka, di sige, magpumilit ka dyan sa gusto mo. At kapag ikaw lang ay napahamak, sinasabi ko sa iyo, hahayaan ko na bumulay ang bibig mo. Grasya-grasya ka pang nalalaman. Baka madisgrasya ka. Samantala, bigla namang nakaramdam ng takot si Marga. Naramdaman niya na nanlalamig ang kanyang mga kamay at paa hanggang sa hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan at bahagyang paninikip ng kanyang dibdib. Ganun kasi ang madalas niyang nararamdaman, ngunit hindi niya naman maipaliwanag kung bakit yon nangyayari sa kanya. Sa tuwing nakakaramdam siya ng kaba o madalas kapag mag-isa lamang siya. Diyos ko, huwag po ngayon. Wala po si nanay. Anong gagawin ko? Nay! Nanay! Tulong! Eksakto naman na malapit na sa kubo ang maglolong sina Mang Cardo at Gilbert. Teka, Lo, naririnig niyo ba yun? May umiiyak at humihingi ng tulong. Babae! May babae sa kubo. Kailangan niya ng tulong, Lo. Ay, Gilbert, sandali! Ang bihira naman talaga itong batang ito, oh! Hoy! Hintayin mo ako! Tao po, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng... Nanay! Nakatali ng mahigpit ang pintuan, kaya naman natataranta pang pinutol ni Gilbert ang lubid at pumasok sa bahay na yon. Miss, ayos ka lang ba? Sino kayo? Huwag kayong... Miss, gumising ka! Lolo, anong gagawin natin? Ay, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pakialamero ka kasi. Tumabi ka nga. Iha, gumising ka. Mukhang may malubha siyang karamdaman. Mabigat at sa tingin ko ay may itim na kapangyarihan na nagpapahirap sa kanya. Agad na hinubad ni Mang Cardo ang kwintas ng San Benito at isinuot yun sa dalaga. Nag-usal din ng orasyon ng matanda para kay Magda. Ano po kayang nangyari sa kanya, Lo?
Nasisiguro ko na binabarang siya. Sa kalagayan niya ay tiyak na matagal na siyang pinaglalaroan ng isang mambabarang. Tingnan mo naman ang katawan niya. Napakawalang puso naman ang may gawa nito sa kanya. Pero bakit po kaya mag-isa lang siya dito? Wala ba siyang... Nanay, anong ginagawa niyo dito? Huwag niyo akong sasaktan. Maawa kayo sa akin. Iha, kumalma ka. Hindi ka namin sasaktan. Hindi kami masamang tao. Ako si Cardo, isa akong albularyo. At siya naman si Gilbert, ang apo ko. Isuot mo ang kwintas na ito. Tama si Lolo. At saka narinig namin na humihingi ka ng saklolo kanina kaya kinailangan namin pumasok para tulungan ka. Nawalan ka ng malay kanina. Buti na lang at magaling manggamot ang lolo ko. Ha? Tinulungan niyo ako? Isa rin po kayong albularyo katulad ng nanay ko? Albularyo ang nanay mo? Opo, ang totoo po niyan. Si Nanay Vicky lamang po ang nanggagamot sa akin mula nung bata pa po ako. Eh bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin gumagaling? Alam ba niya na binabarang ka? Barang? Ano po yun? Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ni Nanay, mula nung sanggol pa po ako ay sadyang sakitin na ako. Kaya pabalik-balik ang mga sakit ko. Katulad ngayon, hinihiga po ako. Minsan naman, sobrang sakit ng tiyan ko na parang hindi ko maipaliwanag tapos hindi rin po ako makalakad sa ngayon. Wala naman po siyang nabanggit tungkol sa barang. Ano po ba yun? Ang barang ay gawain ng mga taong may aral na kung tawagin ay itim na kapangyarihan. Kaya nila magkabit ng sumpa ng walang kagalingang sakit at kung ano-ano pa para sa kanilang biktima. Katulad na nangyayari sa'yo. Binabarang ka, Iha. Kaya mabuti pa, isuot mo muna yung kwintas. Malaking bagay rin yan para maprotektahan ka at hindi ka mapuruhan na may gawa niyan sa'yo. Habang nag-uusap ang tatlo, ay bigla na lamang nilang narinig ang malakas na sigaw sa labas ng bahay. Marga! Anak! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Anong ginawa niyo sa anak ko? Lumayas kayo! Layas! Kung ayaw niyong pugutan ko kayo ng ulo, ano? Ay, teka lang, huminahon ka. Wala kaming ginagawa masama sa anak mo. Nandito kami para iligtas siya at hindi ko kailangan ng paliwanag niyo. Hindi kailangan ng anak ko ang kahit anong tulong galing sa ibang tao, lalong-lalo na sa inyo. Subukan niyo magmatigas kung gusto niyong pagsisihan na umapa kayo sa teritoryo ko. Nay, huwag na po kayong magalit. Nagsasabi po sila ng totoo. At kailan ka pa natutong suwayin ako, ha, Marga? Kayo, ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo at wag na kayo magtatangkang lapitan ng anak ko. Ay, alika na, apo. Mabuti pang hang umalis na tayo. Nagmamadaling nilisan ni Mang Cardo at Gilbert ang naturang bahay. Nilingon pa nila ang ginang na noon ay nanlilisik ang mga mata. Napasama pa ang pagtulong natin. Ikaw naman kasi saksakan ka ng... Ay, ewan ko ba sa'yo? Lolo, kung hindi natin tinulungan yun, baka kung napano na yung babae. Nakakaawa naman siya. Sino kayang nambarang sa kanya? Maaaring mambabarang din katulad ng kanyang ina. Naramdaman ko ang itim na kapangyarihang taglay niya. Posible na may nakaalitan siyang kapwa niya mambabarang o maaaring sumpambalik dahil sa mga kasalanan ng mambabarang na yon. Yan ang problema sa ganyan dahil pati mahal sa buhay, madadamay. Eka nga kung gumawa ka ng kasamaan, talaga namang may kabayaran. Alam niyo, Lo, duda ako dun sa nanay. Mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan at saka nakakatakot kung magalit. Siguro simula nung bata pa yung anak niya, nandito na sila sa bundok. Nakita niyo ba yung reaksyon niya kanina? Mukha siyang takot na takot sa ibang tao. Hindi rin sila magkamukha. Anak niya kaya talaga yun? Kung wala lang yung sakit, sa tingin ko, napakaganda ng babae na yun. Ay, kung ano-ano na naman ang pumapasok dyan sa utak mo. Bilisan mo ng paglalakad at baka mapaglaruan pa tayo ng mambabarang na yon. Mahirap na. Samantala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng basta nalang magtiwala sa ibang tao? Paano kung may masamang ginawa sa'yo yung mga yon? Uuwi ako dito na wala ka ng buhay? Nay, hindi po.
Nagsasabi naman sila ng totoo. Mabubuting tao sila at kung hindi dahil sa kanila, baka nga kung ano na nangyari sa akin. Nay, sa katunayan sa tingin ko, matutulungan niya ako para gumaling. Anong pinagsasasabi mo? Nay, isa ho siyang albularyo at ang sabi niya po sa akin ay nabarang ako. Mambabarang daw po ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Nay, itong kwintas na pinasuot niya sa akin kanina nung nawalan ako ng malay. Hindi ko may paliwanag kung bakit parang wala akong sakit na maramdaman ngayon. At tingnan niyo, kahit paano naihahakbang ko na ang mga paa ko. Nay, magaling siya. Kailangan ko ang tulong niya. Tumigil ka na, Marga. Bakit ka naniniwala sa isang tao na ngayon mo pa lamang nakausap? Alam mo, mapanin lang ang mga tao. Paniniwalain ka nila. Kukunin nila ang loob mo at pagkatapos, paiikutin ka nila sa mga palad nila hanggang makuha nila ang gusto nila sa'yo. Anak, makinig ka sa akin. Pinuprotektahan ka lamang ni nanay. Kulang pa ba ang lahat ng sakripisyo at ginagawa ko para sa'yo? Ha? Dahil lang ba sa sinabi nila, kakalimutan mo ng lahat ng pangako mo sa akin? Walang ibang magkakampi sa mundong ito kundi tayo. Ikaw at si nanay lang. Hindi mo ba yun naiintindihan, anak? Nay, patawarin niyo po ako. Huwag na po kayong umiyak. Hindi ko naman po nakakalimutan lahat ng pangako ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Gusto ko lamang pong gumaling, kaya... At sa tingin mo, hindi ko kayang gawin yon? Higit sa lahat, akong nakakaalam kung anong sakit meron ka, kaya ako lamang ang makakatulong sa'yo para gumaling ka. Naiintindihan mo ba yon? Tumango na lamang si Marga habang pinapahid ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga naman si Aling Vicky at tumungo sa labas ng bahay at kinuha ang daladala niyang bigas at iba pang binili pagkatapos ay dumiretso na yon sa kusina. Hindi niya pwedeng isuot ang kwintas na yon. Hindi rin ako makakapayag na may manggulo sa buhay namin mag-ina. Ako lang dapat ang pinagkakatiwalaan ni Marga at wala nang iba pa. Subukan niyo lamang na tumuntong ulit dito sa pamamahay ko at may kalalagyan kayo. Bakas pa sa mga kilos noon ang galit, ngunit hindi niya maaaring ipahalata yon kay Marga. Nagpatuloy siya sa paghahanda ng hapunan at habang naghahain ay laking gulat niya naman nang makitang dahan-dahan nang naglalakad ang dalaga papunta sa kanilang maliit na hapagkainan. Nay, tingnan niyo. Pakiramdam ko po natutulungan talaga ako ng kwintas na to. Ikaw talagang bata ka? Siyempre yan ang iniisip mo kaya yan din ang nangyayari sa katawan mo. Pero anak, masama ang nagpapapaniwala at umaasa sa ganyan kaya akin na yan. Patutunayan ko sa iyo naggagaling ka at kaya kitang pagalingin kahit wala ang kwintas na yan. Nag-usal si Aling Vicky ng mga salita sa kanyang isipan habang nakatingin sa kanyang anak hanggang sa hinubad na ni Marga ang kwintas at iniabot yon sa kanyang ina. Inilagay naman yon ng kanyang ina sa bulsa. Inalalayan pa nito ang dalaga na umupo pagkatapos ay masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Bandang 8:00 ng gabi, matapos painumin ng gamot ang dalaga at hilutin, ay agad nang nakatulog yon. Ngumisi pa si Aling Vicky habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Bumulong yon ng mga kahindik-hindik na salita upang masigurong mahimbing na makakatulog ang dalaga. Pagkatapos noon, agad niyang kinuha ang mga gamit sa loob ng lumang kaban at inilapag sa mesa ang mga yon. Isa-isa niyang ibinaba sabay sinindihan ang kandila. Isang larawan ng babae ang naroon at damit ng kanyang anak na si Marga. Humahalakhak pa yon habang isinasagawa ang kanyang ritual. Samantala, Eman, ang sakit ng tiyan ko. Diyos ko, hanggang kailan mo ako pahihirapan ng ganito? Hirap na po ako. Kunin niyo na lamang po ako. Mahal, huwag ka naman nagsasalita ng ganyan. Alam mo namang hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala pa sa akin.
Hindi ka ba napapagod? Hindi mo ba nakikita? Pati ikaw nahihirapan na sa sitwasyon ko. Baon na nga tayo sa utang tapos wala namang pagbabago ang sakit ko. Oo, nahihirapan ako. Pero hindi sapat na dahilan yon para sukuan kita. Mag-asawa tayo. Paano natin mahahanap ang anak natin kung susuko ka na? Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo alam yung pakiramdam na pabigat at kinaawaan. Tingnan mo nga ang kalagayan ko. Butot balat na katawan at itong tiyan ko na hindi ko malaman kung anong klaseng halimaw na mamahay dito. Ni hindi na nga ako makatulog na maayos sa gabi. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Eman, kung sakali man hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makita pa ang anak natin, pakiusap, huwag kang susuko. Hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Mahal na mahal din kita, Eman. Teka, sandali. Mahal, huwag ka naman nagbibiro ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Lumaban ka. Diyos ko, huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo namang kunin sa akin pati ang asawa ko. Samantala, sa kubo sa kabundukan. Lintik lamang ang walang ganti sa sakit na idinulot niyo sa akin. Kahit tawagin niyo pang lahat ng santo, hindi maiibsan ang sakit na nararamdaman ko. Sakit na habang buhay rin kayong mangungulila sa anak niyo. Wala kayong karapatang maging masaya. Makalipas ang 1 linggo, habang abala si Mang Cardo sa panggagamot sa Karatig Baryo, isa sa mga pupuntahan niya nung araw na yon ay si Sally, ang asawa ni Eman na matagal ng biktima ng mambabarang na si Vicky. Salamat ho at nakarating kayo. Malayo ho ang biyahe at nilakad niyo pero napagbigyan niyo pa rin po kami. Sana po kayo na makapagpagaling sa asawa ko. Naikwento kayo sa akin ng kaibigan kong albularyo na tumingin sa kanya nung nakaraan. Hindi niya nga raw kaya't masyadong malakas ang itim na kapangyarihan ng mambabarang na may gawa nito sa kanya. Matinding galit o inggit ang dahilan o meron ba kayong kasalanan na dapat ninyong pagbayaran? 1 taon matapos mawala ang anak naming mag-asawa ay bigla na lamang bumagsak ang katawan niya. Wala naman ho kaming nakaalitan. Pero may isang tao ho akong nasaktan. Wala naman hong kinalaman doon ng asawa ko at saka imposible hong siya may gawa nito kay Sally. Mabait ho si Vicky at hindi po siya yung tipo ng tao na nagtatanim ng sama ng loob. Nung nga hong sabihin ko sa kanyang katotohanan, ni hindi nga po siya nagalit eh. 5 taon ko po yung kasintahan tapos nagtrabaho po ako nun sa Maynila. Doon ho kami nagkapalagayan ng loob nitong misis ko. Nung nabuntis ko po siya, umuwi kami dito sa probinsya para magpakasal. Hindi ko po alam kung paano sasabihin kay Vicky kaya sa loob ng ilang buwan naming pagsasama bilang mag-asawa ni Sally, pinupuntahan ko pa rin po siya hanggang sa nagkaroon na ako ng lakas ng loob na masabi sa kanya na may asawa na ako. Abat, loko ka! Kaano ka na kasi siguro na hindi siya nasaktan? At saka paano nawala yung anak ninyo? Namatay ba? Hindi ho. Umalis ho ako nung araw na yun at naiwan ang mag-ina ko dito sa bahay. Ang sabi niya, umihi lang siya saglit. Tapos pagbalik niya, nawawala na yung bata. Magkakalayo ho ang bahay dito kaya wala naman hong nakakita kung sino ang kumuha sa anak namin. Hindi kaya ang Vicky na yun na may kinalaman sa pagkawala ng anak ninyo? Kasi wala namang ibang may motibo na gawin yon kundi imposible ho yan. Mula ho nung formal na maghiwalay kami, nagtrabaho na rin ho siya sa Maynila. Yun ho ang pagkakaalam ko at maayos po ang paghihiwalay namin. Pinalaya niya po ako kahit alam kong masakit yun para sa kanya. Oy, sige. Sadyang ang may mga taong mabubuti ang puso. Ngunit huwag kayong pakasisiguro. Mahirap maging kalaban ng isang taong tahimik. Mahirap magtiwala sa kung anong alam natin at sinasabi lamang ng mga taong kaharap natin. Kahit sino kaya magpanggap na masaya
kahit sa loob ay nasasaktan at hirap na hirap. Ay, nakakalungkot nga pong isipin na mahigit isang dekada na hindi pa rin namin nakikita ang anak namin. Tapos matapos yun, hindi na rin kami nabiyayaan pa ng anak dahil sa kalagayan niya. Lagi siyang dumadaing at lalong nangangayayat. Sana po mapagaling niyo pa ang asawa ko. Hindi ko na rin po kasi alam kung anong gagawin ko eh. Tingnan niyo naman ho, ni magsalita hindi niya na magawa. Lagi na lang siyang ganyan, nakatulala at sa gabi naman ay humihiyaw sa sakit. Huwag kang mag-alala. Lalabanan natin ang mambabarang na may gawa nito sa kanya. Alam mo, malakas ang pakiramdam ko na may isang malaking katotohanan na nag-aabang pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap na pinagdadaanan ninyo mag-asawa. Maawayin ng Diyos. O siya, ipaglaga mo nga ako ng tubig at ilagay mo ang mga dahong ito. Kinakailangan natin siya mapaliguan upang maitaboy ang sumpa na nagpapahirap sa kanya. Agad namang sumunod si Eman sa mga inutos sa kanya ni Mang Cardo at inalalayan niya yon habang ginagamot ng matanda ang kanyang asawang si Sally. Huwag kayong mag-alala. Malalaman din natin kung sino at kung ano ang dahilan niya. Pahihirapan din natin siya hanggang sa umamin siya kung bakit niya ito ginagawa sa asawa mo. Samantala, habang nasa taniman si Aling Vicky ay nakaramdam siya ng panghihina. Ano nangyayari sa akin? Hindi pwede to. Hindi ako pwede magpatalo sa... Hindi mo ako kaya. Bigla na lamang napalugmok yon sa kanyang kinatatayuan at ilang minuto bago tuluyang nanumbalik sa normal ang kanyang pakiramdam habang nag-uusal ng mga kahindik-hindik na salita. Pinaglalaruan ako ng kung sino mang mapangahas. Humanda ka sa akin. Hindi ako matatalo sa isang pipitsuging albularyo o kahit sino mang Poncio Pilato. Huwag niyo akong sasagarin dahil kapag naubos ang pasensya ko, tatapusin kong paghihirap ng asawa mo para tuluyan ka na mangulila at maramdaman ang sakit na dinutulot mo sa akin. Sa kabilang dako naman, habang nasa labas ng bahay si Marga at hinay-hinay niyang winawalis ang mga dahon mula sa punong kahoy, nagulat siya nang biglang dumating si Gilbert at inabot sa kanya ang isang botelya na naglalaman ng pangontra laban sa mambabarang at iba pa. Ano to? Bakit nandito ka na naman? Umalis ka na. Kapag nadatnan ka ni nanay, siguradong magagalit na naman yon. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang naman na ibigay sa'yo yan. Lagi mong papatakan niya ng inumin mo. Teka, yung kwintas na binigay sa'yo ni Lolo, nasaan na? Hindi ko alam. Wala akong maalala. Sigurado ka bang nanay mo yun? Alam mo ba na sabi ng lolo ko, malakas daw ang pakiramdam niya na... Marga, pumasok ka sa loob! Nay, ang sabi ko, pumasok ka sa loob! At ikaw, binalaan ko na kayo. Inuubos mong pasensya ko, ha? Hindi ako magdadalawang isip na pahirapan ka hanggang sa... Anong gagawin niyo sa akin? Babarangin niyo rin ako katulad ng ginagawa niyo sa sarili niyong anak? Manahimik ka! Hindi totoo yan! Manahimik? Bakit? Dahil totoo? Isa kang mambabarang at ikaw mismo... Anong ginagawa mo? Kung gusto mo pang makauwi ng buhay sa lolo mo, umuwi ka na. Pagsisisihan mo ang pakikialam mo sa buhay naming mag-ina. Maawa kayo. Aalis na ho ako. Nay, tama na yan. Ano po ba nangyayari sa inyo? Tama na sabi. Nay! Pilit na tumakbo papalayo ang binata kahit nahihirapang huminga. Kinapa niya ang isang pulang tela na naglalaman ng anting-anting at nag-usal yon ng salita na itinuro sa kanya ng kanyang lolo Cardo. Umupo muna siya sa tabi ng isang puno habang bahagya pang nandidilim ang paningin. Dumura pa yun ng dugo na natitiyak niyang kagagawan ng mambabarang na ina ni Marga. Muntik na ako dun. Lintik na mambabarang yun. Akala ko katapusan ko na.
Mukhang hindi lamang siya ordinaryong mambabarang. Pero alam ko na tama ang hinala ko. Hindi siyang totoong ina ni Marga dahil walang ina na magagawang pahirapan ng sarili niyang anak. At bakit dito nila kailangan tumira kung wala siyang itinatagong sikreto? Kawawa naman si Marga. Sana makatulong sa kanya yung ibinigay ko. Samantala, Mula ngayon, dito ka lang sa loob ng bahay. Ang lakas ng loob mo para suwayin ako pagkatapos kitang alagaan, palakihin. Itong igaganti mo sa akin? Ang suwayin ako? Bakit? Sa tingin mo totoong nagmamalasakit sa yung lalaking yon? Pagsasamantalahan lang niyang kahinaan mo, Marga. Hindi totoo yan. Wala naman ho siyang masamang ginagawa sa akin. Gusto niya lang akong tulungan. Nay, bakit kayo ganyan? Bakit pakiramdam ko gusto niyo na akong ikulong sa sakit ko? Kayo bang gumagawa sa akin nito? Maawa na kayo. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Marga, naririnig mo bang sinasabi mo? Pinagdududahan mo ang sarili mong ina? Dahil hindi na akma ang ginagawa niyo sa sinasabi niyo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo matapos kong makita ang ginawa niyo kanina. Nay, kung mambabara nga kayo at isang mambabara nga may gawa nito sa akin, hindi kaya... Hindi kita pinalaki para bastusin ako ng ganito. Wala kang utang na loob. nanlilisik ang mga mata na hinawakan ni Vicky ang kamay ng dalaga. Habang umuusal yon ng mga salita hanggang sa bumagsak ang katawan ni Marga at tuluyan nang nawalan ng malay. Para yung isang bagay na hinila niya at pagkatapos ay tinalian ang mga kamay at paa. Hindi naman sana tayo aabot sa ganito, mahal kong anak. Kaya lang ay wala kang pinagkaiba sa tatay mong traidor, manloloko at pagkatapos kong mahalin, sa huli iniwan, niloko at sinaktan niya lang ako. Alam mo ba na dapat magpasalamat ka dahil hanggang sa ngayon ay buhay ka pa rin. Dahil kung masama ako, dapat nun pa kita pinatay. Dapat hindi na kita pinalaki at binuhay kung ikaw rin mismo ang tutuklaw sa akin. Ikaw ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan sa akin ng tatay mo. Kayo ng mga agaw mong ina. Nung mga oras na yun, habang umiiyak at hinihimas ang buhok ng wala pa ring malay na si Marga, ay inalala niya ang mapait na kahapon na kanyang pinagdaanan. Eman, mabuti naman at naalala mo akong dalawin ngayon. Alam mo, nung nakaraang linggo pa kita hinihintay. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Siguradong matutuwa ka. Oh, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Ang totoo, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Talaga? Sige, sabihin mo na at makikinig ako. Vicky, alam mo naman na mahalaga ka sa akin. Ikaw ang unang babae na minahal ko kaya hindi madali para sa akin nakalimutan ka. Gustuhin ko man na makasama ka at mahalin ka habang buhay. Kaya lang, hindi na pwede. Hindi na pwede? Ikaw ha? Pinagtitripan mo na naman ako. Hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Pasensya ka na. Sorry kasi naging mahina ako. Nagkagusto't nagmahal ako ng iba, Vicky. Sorry kung ngayon ko lang nasabi sa'yo ang totoo. Kaya ba minsan mo na lamang akong puntahan dahil may iba ka na? Vicky, ang totoo, may asawa na ako. Ikinasal na kami ni Sally dahil nagdadalang tao na siya. Kailan pa? Mahal mo ba siya, Eman? Patawarin mo ko, Vicky. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba siya? Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Siya nga pala ang pinili mong pakasalan. Wala naman ako magagawa, di ba? Sana maging masaya ka sa piling niya. Patawarin mo ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ginawa mo lang kung ano ang tama. Salamat. Salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, diba? Sapat na sa akin na maging masaya ka. Sige na, umalis ka na at sana ito na rin ang huling beses ng pagkikita natin.
Maaari ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Pinipigilan ni Vicky ang sarili na mapahagulgol habang pilit nang humingiti at tinanggap na lamang ang katotohanan. Hindi na rin siya nagkaroon pa ng pagkakataon na sabihin kay Eman ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Nagmumukmok sa silid ng kanilang bahay at hindi niya magawang lunukin ang pagkain. Bawat araw na iniisip niya na wala na si Eman sa kanyang buhay at nang magiging anak nila ay para siyang dinudurog. Hindi niya inakala na ganun kasakit ang kanyang mararamdaman, gayong pilit niya namang inintindi ang sitwasyon. Pipilitin kong maging malakas para sa iyo, anak. Ikaw na lamang ang meron si nanay. Kaya palalakihin kita at magiging masaya tayo kahit tayo na lamang dalawa. Lalayo tayo sa lugar na ito, sa magugulo at mapanakit na mga tao. Hindi ko hahayaang may manloko sa iyo katulad ng ginawa sa akin ng tatay mo. Dahil sa labis na sakit na kanyang pinagdaraanan, isang gabi habang malakas ang kulog at kidlat ay bumangon si Vicky para umihi at bigla siyang napahiyaw nang maramdaman ang kirot ng kanyang balakang at puson hanggang sa may umagos na pulang likido sa kanyang mga paa. Hindi! Hindi ito maaari! Ang anak ko! Hindi pwedeng mawala sa akin ang anak ko! Ang pagkawala ng kanyang anak ang bumuhay sa galit na pilit niyang pinipigilan. Gamit ang dugo ng bata na ipinahid niya sa kanyang buong katawan habang nag-uusal ng orasyon na minana niya sa kanyang yumaong inang mambabarang. Tuluyan niya ng niyakap ng gabing yon ang itim na kapangyarihan. Palihim niyang binantayan ang bahay ng kanyang dating kasintahan at ang asawa nito na naninirahan lamang sa kabilang baryo at humanap ng pagkakataon upang makapaghiganti at maisagawa ang kanyang pinaplano. Siguro hanggang ngayon, nagdurusa pa rin sila sa sakit ng pagkawala mo, Marga. Dapat lang naman yun sa kanila. Dahil ganun din naman ang naramdaman ko nung mawala sa akin ang baby ko. Buti na lang talaga dumating ka. Ikaw ang nagpapasaya kay nanay. Kaya kahit anong mangyari, ikaw ang baby ko at hindi mo ko pwedeng iwan. Mahal na mahal ka ni nanay at hindi ako mapapagod na alagaan ka. Kaya dito ka lang. Huwag kang makulit, ha? Hindi na namalayan ni Vicky na nakaidlip na rin siya sa tabi ni Marga. Tulog na tulog yon na magkamalay ang dalaga. Napaluha naman si Marga nang makita sa ganoong kalagayan ang kanyang nanay Vicky. Hindi ko na po alam kung ano ang totoo, Nay. Natatakot na ako sa mga ginagawa ninyo. Pakiramdam ko, hindi na kayong nanay na nakilala ko. Ano bang tinatago niyo sa akin? Mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko naman kayo iiwan eh. Gusto ko lang naman pong gumaling. Nang mapansin ng dalaga na pati ang mga paa niya ay nakatali, lalo lamang siyang nakaramdam ng takot. Nay, ano to? Bakit niyo naman po tinali pati ang mga kamay at paa ko? Nanay, hindi niyo naman kailangan gawin sa akin to. Shh! Huwag ka maingay. Maririnig nila tayo. Huwag ka mag-alala. Ililigtas ka ni nanay, anak. Huwag ka nang umiyak. Shh! Oh, masakit ba? Nay, ano po bang sinasabi niyo? Wala naman pong ibang gagawa sa akin nito kundi kayo. Ano po ba nangyayari? Bakit kayo nagkakaganyan? Naguguluhan na po ako. Ano po ba talaga ang totoo? Nay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba talaga ang nanay ko? Sino po ba talaga ako? Wala ka talagang kadala-dala. Gusto mo ba talagang nahihirapan? Ha? Sige, dito ko lang at mas lalo ko pang hihigpitan ang pagkakatali mo para manahimik ka dyan sa mga pinagsasasabi mo. At yung bibig mo, dapat dyan,
Hindi ka makakaalis dyan hanggat hindi ka nagtitino. Ngumisi lamang si Vicky sabay iniwan sa maliit na silid ng kanilang kubo si Marga. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Ewan ko na lang kung hindi ka magmamakaawa sa gagawin ko sa'yo. Gusto mo makipaglaro kay nanay, ha? Pagbibigyan kita. Marga? Agad na kinuha ni Vicky ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang at inilapag yon sa mesa. Hindi man gaanong naaaninag ni Marga ang ginagawa ng kanyang ina ay nababatid niyang may kakaiba yung ginagawa na konektado sa kanyang katawan. Matapos maisagawa ni Vicky ang kanyang ritual ay nilapitan niyang muli ang dalaga. Huwag kang matakot. Sabi ko naman sa iyo si nanay ang magpapagaling sa iyo kaya dapat hindi ka nagagalit at hindi mo ako inaaway. Simple lang naman ang hinihiling ko sa iyo. Makinig ka at sundin mo lahat ng sinasabi ko. Mwah! Mahal na mahal kita, anak ko. Tumulo na lamang ang luha ni Marga na agad namang pinahiran ng kanyang ina bago yon tuluyang kinalagan. Ramdam na ramdam ng dalaga ang panghihina ng kanyang katawan at hindi niya mapigilan ang panginginig habang tinitingnan ang mga mata ng kanyang nanay Vicky. Bakit ka ba takot na takot sa akin? Hindi naman masamang tao si nanay. Mahal na mahal kaya kita. Sandali lang at ipagluluto ka ni nanay para makakain ka na, ha? Huwag ka nang umiyak. Pangako, hindi na kita itatali basta susundin mo palagi ang nanay, ha? Hinawakan pa noon ang muka ni Marga, sabay ngumisi bago tumungo sa kusina at naghanda ng kanilang hapunan. Sa kabilang banda, 9:00 na ng gabi nang makarating si Mang Cardo sa kanilang bahay. Malayo pa ay pakinig na niya ang pagdaing ng kanyang apong si Gilbert. Aray ko, ang sakit ng paa ko. Gilbert, apo, ano nangyayari sa'yo? Inaapoy ka ng lagnat at anong nangyari dyan sa paa mo, ha? Lolo, yung mambabarang po sa bundok, siya po ang gumawa nito sa akin. Paanong huwag mo sabihin na bumalik ka doon? Ay, gusto ko lamang naman pong tulungan si Marga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit masyado ka nagmamagaling. Tingnan mo nga yung nangyari sa'yo. Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo ay mapapahamak ka? Paano kung tinuluyan ka niya? May magagawa ka ba, ha? Lolo, wag na po kayong magalit. Gamutin niyo na lamang po ako. Gusto ko lang naman pong iabot kay Marga yung gamot kaya lang nadatnan ho ako nung mambabarang na yun eh. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Mang Cardo. Isang ritual kung saan pahihinain niya ang mambabarang hanggang sa mapilitan niyong bawiin ang sumpa. Samantala, Hindi mo ako kaya. huwag mong hintayin na magkaharap pa tayo. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Kaya kung ayaw mo pa maging abot, alaala na lamang dito sa mundo. Bawiin mo ang sumpa na ikinabit mo sa apo ko. Kailangan niyang pagdusahan ng panghihimasok niya sa bahay na may bahay. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero hindi ikaw makakapagpasuko sa makapangyarihang mambabarang na katulad ko. Inuubos niyo talagang pasensya ko, ha? Hindi mo ako kaya, tanda! Napakalakas niya. Pero huwag kang mag-alala. Marami pang paraan para mapasuko natin siya. Gagaling ka, apo, at hindi ako natatakot sa mambabarang na yon. Nang sumunod na araw na nagising si Marga dahil sa pangangati at hapdi ng kanyang balat, bagamat nagkakalaman-laman ng muli ang kanyang katawan, ay nagkaroon naman siya ng mga pantal at nagnanaknak na sugat. Ang mukha niya ay nagkaroon ng mga naglalakihang kulugo, maging ang kanyang kamay at talampakan. Nay, ano na naman to? Akala ko po ba magaling na ako? Anak, hindi ko alam. Wala naman yan kahapon, hindi ba? Nanay,
Hanggang kailan ba ako magtitiis sa ganitong klaseng buhay? Nay, mas gusto ko pang mamatay kesa ganito. Paulit-ulit na lang. Mamatay? Hindi. Hindi ka mamamatay. Huwag mo na ulit sasabihin yan. Hindi mo na pwedeng sabihin ulit yan, naiintindihan mo? Habang nag-uusap ang mag-ina ay siya namang pagdating ni Mang Cardo na noon ay tila hapong-hapo dahil sa malayong paglalakad. Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Patunayan mo sa akin na higit kang mas malakas sa pagkakataong ito. Hindi ka madala sa pakiusap, ha? Ngayon, pagsisisihan mo na kinanti mo pati ang apo ko. Oh, ikaw pala tanda. Alam mo, naiintindihan ko na kung saan nagmana ang apo mo. Ang lakas ng loob mo para bumalik dito. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, hindi mo ko... anong ginagawa mo? Hawak ang isang kwintas ay nag-uusal ng orasyon si Mang Cardo habang itinuturo si Aling Vicky. Gumapang yun sa lupa na animoy nanghihina. Hanggat hindi ka nakakawala sa itim na kapangyarihan, hindi ka rin titigil sa paghasik mo ng kasamaan. Alam ko na ngayon na pati sarili mong anak ay pinaglalaruan mo. Wala kang puso. Masyado ka nang nagpaalipin sa itim na kapangyarihan. Nay, Lolo, kung ano man po ang kasalanan niya, maaari niyo po siyang parusahan pero nakikiusap po ako. Huwag niyo po siyang papatayin. Mahal ko po si nanay. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali niya. Patawarin mo ko, iha, sa parusang igagawad ko sa kanya. Hanggat hindi niya nararanasan ang mga ginagawa niya sa iba, hindi niya malalaman kung gaano niya sinisira ang buhay ng ibang tao. Hindi mo alam ang sakit ng mawalan. Palibhasa isa ka ring lalaki. At malamang sa malamang, manloloko ka rin ng kapanahunan mo. Manahimik ka. Hindi ka na makakahanap ng lalaki na kasintino ko. At pwede ba, kung sino man na nanloko sa'yo, hindi sapat na dahilan yon para hayaan mong lamunin ng galit ang iyong puso. Sarili mo lamang ang pinapahamak mo. Sa tingin mo ginagawa ko to ng walang malalim na dahilan? Minsan na ako nawalan ng anak, kaya hindi ako makakapayag na... Hindi ako makakapayag na... Tama na! Nay, bawiin niyo na po ang mga sumpang binitiwan niyo. Nanay, alam ko na kayo rin ang nagpapahirap sa akin. Tama na ho. Tama na, Nay. Iiwanan mo rin ako, hindi ba? Iiwanan mo ako katulad ng ginawa ng tatay mo sa akin. Sa bagay, saan ka naman pupunta? Kahit na ano pa ang gawin mo, hindi na may babalik pa ang mga oras at taon na inagaw ko sa kanila. Ano hong ibig niyong sabihin? Ano po ba talaga ang totoo? Anak niyo po ba talaga ako? Sagutin niyo po ang tanong ko. Nasaan ang mga magulang ko? Dadalhin ko hanggang hukay ang katotohanan. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Hindi ako makakapayag. Saksakan ng kasakiman ang iyong puso. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang parusang balik na mga kasalanan mo. Huwag! Nay! Nay! Huwag ka mag-alala, iha. Pasensya ka na pero sa pagkakataong ito, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong masunog ang mga gamit na nag-uugnay sa kanya sa kapangyarihang itim. Habang wala siyang malay, kailangan nating maisagawa ang ritual upang makawala siya sa kasamaan. Dahil kung hindi, baka kung ano pa magawa niya. Hindi man siya ang totoo mong ina, ngunit ramdam ko ang pagmamahal mo sa kanya. Mahal na mahal ka rin niya sa kabila ng lahat. Marahil nagpapadaig lamang siya sa takot na mawala ka at galit na nararamdaman niya sa nakaraan. Sana pagkatapos ng lahat ng ito ay mapagtanto niya na ang mga pagkakamali niya. Pagsapit ng gabi. Lolo, bakit hindi pa rin po siya nagkakamalay? Gagaling pa po ba siya sa sakit niya? Patawarin mo ko, pero hindi ko na kontrolado ang bagay na yan. Diyos lamang ang nakakaalam kung ipapahintulot pa sa kanya ang kagalingan. Ipagdasal na lamang natin siya. Ngayong magaling ka na,
Iparamdam mo pa rin sa kanya ang pagmamahal sa kabila ng mga nagawa niya sa iyo. Yan din kasi ang magpapahilom sa sakit na nararamdaman niya. Mahal ko naman po talaga siya. Hindi ko po talaga siya iiwan. Ay, paano? Uuwi na muna ako. Huwag kang mag-alala at babalik ako. Tutulungan ka namin ni Gilbert. Kaya huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan. Salamat po. Salamat po sa tulong ninyo. Kung hindi ho dahil sa inyo, habang buhay na ako magdurusa sa pambabarang sa akin ni nanay. At hindi rin po siya makakalaya sa pagiging mambabarang niya. Mag-iingat po kayo pa uwi. Naghanda ng pagkain si Marga para sa kanilang mag-ina. 10:00 na ng gabi nang magkamalayon. Nay, kumusta ho ang pakiramdam nyo? Nagugutom po ba kayo? Huwag ka nga magpanggap na nag-aalala ka sa akin. Nasisiguro ko na masayang-masaya ka na ngayon. Magaling ka na at maaari mo na akong iwan anumang oras. Nay, hindi po totoo yan. Hindi po magbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko ho kayo iiwan kung yan ang ikinakatakot ninyo. Pero karapatan ko rin pong malaman ng totoo. Umiiyak na inilahad ni Vicky ang nakaraan, pati na rin ang katotohanan sa pagkatao ni Marga. Sa halip na galit ay mas nanaig ang pagmamahal at awa niya para sa kanyang kinikilalang ina na si Vicky. Isang umaga. Nay, nandito na ho ako. Ang dami ko hong nakuhang bulaklak ng kalabasa. Sandali lang ho at magluluto lang po muna ako. Nagugutom na po ba kayo? Nay? Nanay? Gumising ka na. Nay? Huwag niyo akong iiwan, Nay. Makalipas ang 1 linggo. Sumama ka na lang sa amin ni Lolo. Hanggang kailan ka magmumukmuk dito? Marami pang dahilan para magpatuloy, Marga. Hindi ba't gusto mo pang makilala ang mga totoo mong magulang? Huwag mong sayangin ang panahon mo. Marami nang nasayang na panahon. Ngayon ka pa ba susuko? Hindi niya naman ibibigay sa yung larawan na yan kung ayaw niyang bumalik ka pa sa mga magulang mo. Hindi rin ligtas na mag-isa ka dito. Saan naman ako titira? Sa inyo? Hindi nga ako maalam sa mga gawaing bahay. Paano ko papayagan ng lolo mo na tumira doon? Tsaka, saan ko naman hahanapin ang nanay at tatay ko? Hinahanap din kaya nila ako? Bakit pa naman kasi kailangan kong pagdaanan ng lahat ng ito? Nang araw ding yun, isinama ni Gilbert si Magna sa kanilang bahay sa may paanan ng bundok. Masayang-masaya naman silang sinalubong ni Mang Cardo. Nakayuko lamang ang dalaga lalo na nang makita ang ilang mga kapitbahay na nakatanaw sa kanila. Huwag ka mag-alala, mababait ang mga tao dito. Oo naman, medyo chismosa nga lang talaga. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Ang laki pala ng bahay ninyo. Hindi nasanay ka lang dun sa kubo ninyo. Dito ka lang sa kwarto ko, tapos dun na lang ako kay Lolo. Huwag ka mahihiya magsabi kapag may kailangan ka ha. Lolo, ito po palang larawan ng totoong nanay ni Marga at ito naman po yung tatay niya. Alam mo, parang kilala ko mga ito. Hindi ko lang matandaan kung saan ko sila nakita sa dami ng lugar na napuntahan ko. Opo, ganyan po talaga kapag tumatanda na. Siguro mas maganda kung mananawagan tayo sa radyo o di kaya magpatulong tayo sa mga pulis at saka magtanong-tanong tayo kung kilala nila si... Ano ngang pangalan nila? Sally at Eman. Yun ang sinabi sa akin ni Nanay Vicky. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't mahanap din natin sila? Makakasama mo rin ang totoong mga magulang mo. Kapag nakita mo na sila, huwag mo kaming kakalimutan ni Lolo, ha? Oo naman. Utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng mga tanong ko at binigyan niyo ako ng pagkakataon na mabuhay na malaya. Higit sa lahat, tinulungan niyo ako na mapatunayan kay nanay na totoong mahal na mahal ko siya. Alam mo, napakabait mo. Akalain mo, matapos na mga ginawa niya sa'yo, inalagaan mo pa rin siya? Nagkamali man si nanay. Inilayo niya man ako sa totoo kong mga magulang. Pero alam ko,
Naramdaman ko na mahal niya ako sa mali nga lang na paraan. Pero nung malaman ko yung pinagdaanan niya matapos mawalan siya ng anak, naintindihan ko kung saan nagmumula ang galit niya. Hindi mawala sa puso ko yung sakit nung nalaman ko ang totoo dahil ninakawan niya ako ng pagkakataon na mamuhay ng normal. Pero ako na lang ang meron siya. Ayaw ko na hanggang sa huling sandali ng buhay niya ay maramdaman niyang hindi siya pinipili ng mga taong mahal niya. Kung hindi lang sana namatay ang bata sa sinapupunan niya, siguradong mas pipiliin niyang mamuhay ng payapa kasama ang anak niya. Makalipas ang 3 araw, habang abala ang dalawa sa kusina ay siya naman pagdating ng mga hindi inaasahang bisita ni Mang Cardo. Hindi rin siya makapaniwala na pupuntahan siya ng mag-asawang sina Sally at Eman. Abay, napakalayo ng biyahe at nilakad ninyo. Hindi nyo na lamang ako hinintay na bumisita doon. Pupunta naman ako ron sa susunod na linggo. Siya, tumuloy kayo. Kumusta ka na, Sally? Napakaganda na ng katawan mo. Sinong mag-aakala na galing ka sa sakit? Hanggang ngayon nga po ay hindi pa rin ako makapaniwala na magaling na ako. Para hong isang milagro. Hindi ko na po talaga inaasahan na gagaling pa ako. At hindi ho ito mangyayari kung hindi dahil sa tulong ninyo. Alam mo, isang beses pa lamang kitang ginamot at isang beses ko lang din sinubukang kausapin ng mambabarang na nagpapahirap sa'yo. Siguro'y naawa na siya at napagod na rin sa tagal niya ng pagpapahirap sa'yo. O baka biglang tinubuan ng konsensya. Ay, siya, ang importante ay magaling ka na. Magpasalamat kayo sa Diyos at hindi sa akin. Nag-abala pa kayong pumunta rito. Dumalaw ho kasi kami sa tiyahin ko sa kabilang baryo kaya tumuloy na rin ho kami dito. Buti nga ho at hindi kami naligaw. Ay, sandali lang, tatawagin ko lamang muna ang dalawa kong alaga. Gilbert! Marga! Pumunta ka muna kayo dito at magdala rin kayo ng tubig at mukhang nauuhaw na itong mga bisita natin. Nagkatinginan naman ang magkaibigan sa kusina at biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga. Ano? Nahihiya ka na naman? Ikaw na lang ang lumabas. Dito na lamang ako. Sige na. Halika na. Alam mo, kailangan mo nang sanayin ang sarili mo na makipag-usap sa ibang tao. Kapag nakabalik ka na sa mga magulang mo, pag-aaralin ka nila tapos marami kang makikilala ng mga tao. May mabait, may masungit, may bida-bida at basta. Kaya dapat tanggalin mo na yung hiya-hiya mo. Halika na, dali. Dali mo yung mga baso. Oo na, ito na nga. Dahan-dahan pang naglakad si Marga at nanatiling nakayuko habang ipinapatong sa isang maliit na mesa sa balkonahe ang hawak niyang mga baso. Oh, magmano kayo? Si Gilbert, apo ko, at si Marga naman, bago kong apo. Dito muna siya nanunuluyan habang hinahanap niya pa ang kanyang mga magulang. Ay, mahabang kwento. Sana nga ay makita na namin sila. Sigurado hinahanap pa rin siya ng mga magulang niya. Ay teka, kung hindi ako nagkakamali. Ay, oo nga ano. Ilang taon na ba yung nawawala ninyong anak? Ay sus Mariosep, ngayon ko lamang naalala. Ilang taon ka na, iha? Maglalabing 8 taong gulang na ho ako. Yan po ang sabi sa akin ni Nanay Vicky. Nanay Vicky? Sinong Vicky yon? Siya po ang kumuha sa akin sa mga magulang ko. Pero hindi po siya masama. Mabait po ang Nanay Vicky ko. Teka lang po Sandali lang po. Meron lang po akong kukunin. Nagmamadaling pumasok si Gilbert, sabay ipinakita ang 2 larawan na hawak-hawak nito. Diyos ko, Eman, mga larawan natin ito. Ikaw ang nawawala naming anak. Mahigpit na niyakap ni Sally si Marga. Nalilito pa ang dalaga sa kung anong dapat niyang maramdaman nung mga sandaling yon. Sigurado ba kayo? Teka, patingin nga ng larawan na yan. Naku, sinasabi ko na nga ba, kaya pala pamilyar. Diyos mio, kinikilabutan ako sa mga nangyayaring ito. Anak, ako ang nanay mo. Ako ang nanay Sally mo at siya naman ang tatay Eman mo.
Ang tagal-tagal ka na naming hinahanap. Masayang masaya ko. Sa wakas nakita na rin kita. Agad namang tiningnan ng mag-asawa ang likod ng bata kung saan makikita ang pulang balat na palatandaan na yun nga ang nawawala nilang anak. Walang mapaglagyan ng tuwa ang mag-asawa habang nananatiling walang imik si Marga. Pumasok yun sa loob at doon ibinuhos ang kanyang hindi mapigilang emosyon. Hayaan niyo muna siya. Siguro ay nabibigla lamang siya sa bilis ng mga pangyayari. Kamamatay lamang ng nanay Vicky niya. Ayaw niya ngang umalis sa bundok kaya lamang ay pinilit siya ng makulit kong apo. Pasasaan ba't mapapalagay din ang loob niya sa inyo? Isa pa, napakarami niyang pinagdaanan kaya hindi magiging madali para sa kanya. Alam niyo bang katulad mo, Sally, naging biktima rin siya ng pambabarang na mismong kinikilala niyang ina. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala biglaan din ang paggaling mo dahil si Vicky rin ang mambabarang na nagpapahirap sa iyo sa mahabang panahon. Ay, mahal na mahal ni Marga ang nanay Vicky niya sa kabila ng mga ginawa sa kanya at mga nalaman niya. Kaya alam kong isang malaking pagsubok na makuha niyo ulit ang loob niya. Tiwala at magpakatatag kayo mag-asawa. Huwag kayong mapapagod na intindihin, alagaan at iparamdam sa kanya ang pagmamahal bilang mga tunay na magulang. Huwag po kayo mag-alala. Hinding-hindi po namin susukuan ang anak namin. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, lalong-lalo na sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Alam mo, kung may dapat man kayong pasalamatan ay ang pagiging pasaway at paladesisyon ng apo ko. Ang totoo niyan, pinahirapan din siya ni Vicky dahil nahuli siya nakikipag-usap at nagtangkan tulungan si Marga. Naging bilanggo sa loob na maraming taon ang anak ninyo sa maling pagmamahal ni Vicky. Ay, pero tama naman si Marga. May pinanggalingan ng galit na nagtulak sa kanya para gumawa ng masama. Hindi ba, Eman? Tama po kayo. Matagal ko na pong pinagsisihan ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Nangyari ng mga nangyari at hindi ko na maibabalik ang panahon para itama ang lahat. Humingi naman po ako ng tawad sa kanya. Pinalaya niya ako kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa niyang ilayo sa amin ang anak namin at barangin ang asawa ko. Hindi ko rin po alam na mambabarang pala siya. Napakasama niya. Hindi ho masama si nanay. Nagawa niya lang yun dahil nawalan siya ng anak. Nagdadalang tao siya nung sinabi niyo ho sa kanyang totoo. Alam niyo ho kung anong pakiramdam ng mawalan ng anak. Kaya kung meron mang makakaintindi sa sakit na nararamdaman niya, kayo dapat yon. Sana ho, patawarin niyo na siya. Makalipas ang isang buwan na paninirahan ni Marga kasama ang mga totoo niyang magulang, unti-unti na ring gumagaan ang loob niya sa kanila. Ngunit may mga pagkakataon na iniisip niya pa rin ang kanyang nanay Vicky. Dahilan para makaramdam ng selos ang kanyang inang si Sally na labis nitong kinikimkim. Mahal, bakit ka umiiyak? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Wala, mahal. Huwag mo na lamang akong pansinin. Naiinis lang ako sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. Alam mo ba na parang dinudurog ang puso ko kapag binabanggit niya ang pangalan ng babaeng yon? Mahal, alam kong masakit para sa'yo, pero intindihin na lang natin siya. Mula pagkabata, si Vicky ang kasama niya, kaya alam ko naman yon. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na magselos. Gusto kong maramdaman na ako ang nanay niya at gusto kong maramdaman na sapat ako para sa kanya. Gusto ko lang naman magpakananay at hindi ko magagawa yon kung habang buhay kong magiging kahati sa puso niya si Vicky. Shh! Tahan na. Tibayan mo lang ang loob mo. Alam mo, sigurado ako, mahal na mahal ka rin niya. Bigyan lang natin siya ng sapat na panahon. Ang importante, araw-araw na natin siyang nakikita, nakakausap, nayayakap, at nakakasama. Makalipas ang 1 taon,
Tay, bilisan na ho natin. Baka dumating na ho si nanay tapos hindi pa rin tayo handa. Mabuti pa ho, magpalit na kayo ng damit para naman ho, pagdating ni nanay, poging-pogi ng tatay ko. Aba, kahit hindi na ako magpalit, gwapo pa rin ako sa paningin ng nanay mo. Makalipas ang 5 minuto, narinig na nila ang pagtawag at katok ni Sally sa pintuan. Mahal, anak, buksan niyo to. Aba, umalis yata ang mag-ama ko ah. Siguro nakalimutan nila na birthday ko ngayon. Ay, asa na ba yung susi ko? Habang naghahanda ng kanyang susi ay bigla naman binuksan ni Eman ang pinto. Happy birthday, nanay! Mahal na mahal ka namin ni tatay. Mag-wish na po kayo at kakain na po tayo. Nagluto po kami ni tatay ng mga paborito niyong pagkain. Oh, salamat naman sa napakaganda kong anak at sa napakabait kong asawa. Mabait lang? Oo na, gwapo na at mabait kong asawa. Siya, tikman na natin yung niluto ninyo. Aba, masarap to ah. Siyempre naman po, kayo po kaya nagturo sa akin magluto. Salamat nanay, ang dami ko na pong alam na gawin dahil napakagaling niyo po magturo. Marami ka pang matututunan anak, lalo na kapag nakapag-aral ka na. Nag-inquire na si nanay tungkol sa alternative learning system. Malaking bagay yon para makasabay ka sa mga kaedaran mo at makapag-aral ka na sa kolehiyo. Huwag ka mag-alala dahil si nanay at tatay laging nandito para sa iyo. Susuportahan ka namin sa mga gusto mong gawin. Salamat po, Nay. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin ni tatay. Napakaswerte ko po dahil kayo ang naging magulang ko. Nako, kumain na tayo at baka mauwi pa sa iyakan to. Oo nga naman. Siya nga po pala, magpapaalam po sana ako. Gusto ko po sanang bisitahin sina Lolo Cardo at Gilbert. Namimiss ko na rin po kasi sila. Nako, pareho kami may trabaho bukas. Paano kaya? Tatay, dalaga na ho ako. Kaya ko na pong bumiyahe mag-isa. Huwag po kayo mag-alala, babalik din naman ho ako kaagad. Kahit po sana 2 araw lang. Anak, bakit biglaan naman yata? May sadya ka ba sa kanila? Nanay, huwag po kayo magagalit at magtatampo ha. Ano po kasi, gusto ko po sanang dalawin si Nanay Vicky sa bundok. Doon po kasi siya nakalibing. Magpapasama naman po ako kay Lolo at kay Gilbert. Ay, anak, ayos lamang yon. Hindi naman magagalit si nanay, pero hindi ako mapapalagay na aalis ka nang walang kasama. Kaya pwede bang sa susunod na linggo na lamang para masamahan ka namin? Gusto ko rin humingi ng tawad at magpasalamat sa kanya. Napatawad niyo na po si Nanay Vicky? Oo anak, napatawad ko na siya. At saka, alam kong ikaw ang unang-una malulungkot kapag hindi ko ginawa yon. Sa ngayon, wala na akong iba pang mahihiling. Ito na yata ang pinakamasayang kaarawan ko. Payakap nga ako sa napakaganda kong anak na manang-mana sa nanay niya. Baka naman gusto niyo akong isali dyan. Nang sumunod na linggo ay magkakasama nilang tinungo ang baryo kung saan nakatira sina Mang Cardo at ang apo nitong si Gilbert. Marga? Lolo, nananaginip yata ako. Si Marga ba yan nakikita ko? Oo nga. Aba, oo nga ano. Abay, lalong gumanda ang apo ko. Lolo, Gilbert, namiss ko po kayo. Napadalaw ho kami nang wala sa panahon. Hindi naman ho halatang miss na kayo ni Marga at syempre itong kaibigan niyang si Gilbert. Gilbert, marami na akong kaibigan dun sa amin. Lagi silang pumupunta sa bahay. Mababait din sila pero syempre mas mabait ka. Huwag ka nakikipagkaibigan sa mga lalaki dun ha. Baka mamaya ligawan ka nila. Paano na ako? Huwag kang mag-alala. Walang makakalapit na manliligaw dito sa prinsesa ko. Talaga po? Oo naman. Akong bahala dyan. Ikaw talaga? Mag-aaral pang anak natin. At ikaw Gilbert, kung gusto mong ligawan tong anak ko, sipagan mo rin sa pag-aaral. May tamang panahon para dyan. Huwag kayong nagmamadali at mahirap magkamali.
Huwag niyong pansinin ang pinagsasasabi nitong apo ko. Sumasakit nga ang ulo ko dyan eh. Kaya ako na mismo magsasabi, Marga. Humanap ka na lang ng iba. Ay, sus Mariosep. Lolo naman, wala naman laglagan. Kahit naman po loko-loko ko, kaya ko pa rin naman magtino pagdating sa taong mahal ko. At saka lolo, ginagalingan ko kaya sa pag-aaral para naman maipagmalaki niyo rin ako. Nagbibiro lang naman ako, apo. Masyado ka namang matampuhin. O siya, tumuloy kayo sa loob at nang makapagmerienda na tayo. Sakto, may nilagang mais at saging na saba. Maghain ka na, apo. Huwag ka na masyadong nagpapakyut at akong naaalibadbaran sa iyo eh. Kinabukasan, magkakasama nilang inakyat ang bundok at tinungo ang sirasirang kubo sa tuktok noon. Nag-alay sila ng kandila at panalangin para kay Vicky sa lugar kung saan nakalibing yon. Naging mas magaan para kina Sally at Eman na patawarin ang yumaong babae. Sa halip na magalit ay nagpasalamat pa rin sila dahil napalaki ni Vicky ang kanilang anak na may mabuting puso. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan nito sa kamay ng kanyang kinilalang ina, sa mahabang panahon ay mas pinili niyang umunawa at magpatawad. Miss na miss ko na po kayo, nanay. Lagi ko po kayong ipinagdarasal. Lagi niyo pong tatandaan na mahal ko po kayo. Masayang masaya rin po ako sa piling ni nanay at tatay. Tay, nay, tayo na po. Ay, teka, nasa na nga pala si Gilbert? Buti naabutan ko pa kayo. Tingnan nyo, ang dami kong nakuhang sigarilyas dun sa dating taniman ninyo. Ang daming bunga. Ay, tingnan mo talaga itong batang ito, oo. Napakaloko mo talaga. Kapag ikaw minulto ni Vicky, bahala ka. Siya, mahigit may gugulayan din tayo mamaya. Yon, napakaganda na naman ng kwento natin. At dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Mea Espiritu. Hi kay Kiarsa. Hello po kay Tessie Garpeza, kay Rosette Ersando, kay Lance MBB. Hello po kay Sally Roldan. Shout out kay Grace Pacardo, kay Dolores Bell. Hi kay Lady Dam, kay Corazon Ingay. Shout out po kay Timeless88, kay Josue Talan. Hi kay Glenda Gilyado from Malaysia. Hello po kay Michelle Abril from Bahrain, kay Olivia Tolentino, kay Riza Navarro. Shout out kay Shaolin 12 TV, kay Mel Santarita from Barcelona, kay Gina Telan, kay Marian de la Fuente, kay Elma Calatero and Elmer Calatero, kay Jeneline Jacobe, kay Ayan Nami. Hello po kay Nashti28, sa Esperon family of Benguet, Gubat, Sorsogon from Michelle. Hi po kay Dimples Yumi, kay Roslyn Labajo. Shout out kay Monica Nieves, kay Noemi Garcia Pabunan. Hello po kay Lydia Bobes, kay Jimlyn Yasir, kay Jessie Berlas, kay MGS14. Hi kay Nida Moreno, kay Lori Joy Lagrimas. Hello kay Siren Carmen. Hi kay Pamela Allen. Sa Cabral family of Wawa Lemery, Batangas from Estela da Silva of Switzerland. Hi kay Michelle de la Cruz, kay Lira Luna. Maraming salamat po sa iyo. Kay Maldita rin, kay Jennifer Sacris, kay Girly Fabila, kay Edgardo Fontanilla. Hi kay Alisa May Bayoneto, kay Marjorie Dequilla, kay Hayashi Megan, kay Wildcats Kuting. Hello po kay Mardy Suzuki, kay Christina Colot. Hello kay Virginia Pontillas, kay Hani Austria from Tokyo, Japan, kay Michi Ito, kay Frederick Ganagana, kay Hana Maylin Sesgundo, Liza Quizon, Ahmed Penegel. Shout out kay Jing Estrada, kay Rachel Ignacio,
kay Roberto at Mary Grace Grepaldia. Hello po kay Manuel Baldonado at sa kanyang asawa. Shout out kay I Love Traveled, kay I'm MHR Lin, kay Cat Burglar Cutie, kay Antonio at Dores Orpeza. Hello po kay Darwisa Cruzeta from Jeddah, kay Eugene Wagor, kay Evangeline Baldonado from Saudi Arabia. Hello din po kay Hondra Delin from Dubai, kay Vicky Abut, Jeneline Mix Vlog, kay Alma Naong, hi kay Mami from Doha, Qatar, kay Rosemary Cao, kay Josie Aniban, sa Bandana at Tambag family from Ami Carpio, kay Buboy Gulem, sa mga mananahi na lagi po nakikinig sa atin, sina Marisa, Marinette, Princess Joy Roland, May Lagunero at Marina Jade from Prince Roland. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa Kwentong Enteng.